Hello mga ka-J. Bali, hindi muna ako pumasok sa shop ngayon kasi ah, ang ngipin ko ay binunot nung dentist kasi nga sumakit. Kaya ayaw kong magtagal siya sa akin na sumasakit, kaya nakapasya akong ipabunot na lang para nawala yung sakit. Kaya ngayon bagong bunot tayo, kaya hindi muna ako pumasok sa shop gawa ng bawal tayo magbuhat ng mabibigat gaya ng TV kasi baka maunat daw, sabi nila. Ay, susunod na lang tayo sa mga matatanda o kaya sa hindi naman, yun naman talaga daw ang gagawin pagka nabunutan ng ngipin. Huwag mo nang magtrabaho na mabibigat. Kaya nandito ako ngayon sa bahay, pero ayaw kong papalagpasin mga kaya G yung oras na ito na hindi ako makapaggawa ng tutorial. Kahit papano sa makapanood nito ay magkakaroon sila ng kahit konting kaalaman, mayroon akong maitulong sa kanila. Kasi maraming mga kababayan din natin na mga baguhan, lalo na sa mga baguhang technician, nag-uumpisa pa lang, ay hindi nila alam to. Kaya umpisahan na natin mga kaji. Ano nga ba yung ating tatalakayan ngayon, yung aking ituturo sa inyo ng ating tutorial time. Ay siguro nakita nyo naman mga kaji yung ayan, isang drawing o isang diagram yata ito. Hindi ko alam, basta kanilang maghulga kung anong pangalan na ito, pero check naman na maintindihan nyo lahat ng sasabihin ko. Okay, siguro sa aking pag-uunawa ay yung ginawa ko ay ito ay isang electric fan motor. Ayan. Okay, pagka ma-encounter nyo mga kagaya nito mga ka-G, ay ito ang ating tatalakayin ngayon. Isang pamagat, how to find AC wire, capacitor wire, and 1, 2, 3 speed wire. So talagang kailangan natin ito mga ka-G para sa ganon, kasi hindi naman lahat na electric fan o kaya yun nga, hindi lahat na electric fan na ating ma-encounter na install pa yung mga yung mga wires niya dun sa loob dito. Minsan dyan mga ka-G ay wala na nakalagay na kapasitor, wala na nakalagay na thermal fuse. Ayun, kaya mga ka-G ay ating alamin ngayon kung saan nakalagay yung thermal fuse, hindi yung kapasitor. Kasi yung thermal fuse mga ka-G ay madali rin lang naman yan. Kahit saan mo yan siya ilagay, basta nakakonect siya, kasi series lang yun siya mga ka-J. Kahit pwede mo nga itong ikakat dito mga ka-J. Ikakat mo siya dito, yung mga wire na to, ikakat mo yan siya at i-connect mo yung isi-series mo yun dyan ang thermal fuse. Basta dito lang banda sa loob mga ka-G, yung linya na yan papunta yan dyan, kasi papunta yan dyan mga ka-G. Ayan, dyan sa loob. Ayan, nakakonect yun sa mga wires doon sa mga windings niya mga ka-G. Ayan, ikakat mo yan siya dyan dito, i-connect mo yan siya dyan, yung capacitor pwede, yung thermal fuse pwede rin yan, kasi yung trabaho ng thermal fuse ay nagdetect siya ng init. Pagka mag-overheat siya ay fuse lang yung sasabog.
Pero ang mayroon din talagang proseso na kalalagyan ng fuse. Sa susunod na video natin ay ituturo ko sa inyo mga kaji kung saan talaga ilagay yung thermal fuse, kasi mas medyo mahaba rin yung video na kakayanin dyan mga kaji. Kaya ito, ayan, mag-uumpisa na tayo. Ayan, ang uunahin natin mga kaji ay yung hahanapin natin yung ito, wire ng kapasitor. Okay, yung mga linya na ito mga kaji ito ay wire, linya ng mga wires natin. Bakit 6? Kasi sa electric fan kadalasan yan 6. Mayroon ding 5 lang, kasi yung wire na AC wire, halimbawa ito ang AC wire ay nakakonect na doon sa kapasitor. Halimbawa ito ang kapasitor, para sa kapasitor ng dalawa, dito na siya kumukunik. Ayan, dito siya. Halimbawa ito ang ating AC wire. Ayan. 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 So ganyan mga kaji ha. Panoorin yung mabuti mga kaji, para kahit papaano may makukuha kayong kaalaman. Kaya ito na, umpisa na natin siya. Paano siya hahanapin yung capacitor line? Halimbawa, bago sa lahat, mayroon kayong sheet o kaya papel. Ayan. Halimbawa, papel. Ito ang papel ninyo. Ayan. Ang una natin kailangan ay siyempre yung tester. Yung tester, kahit analog or digital, pwede rin siya mga kaji. Pero yung ginagamit ko ay yung digital. Sa susunod na video natin mga kaji ay actual na talaga, isang motor na ang ating electric fan motor na talaga ang aking ipakikita sa inyo kung paano siya hanapin. Ito ay isang diagram lang, okay, para kahit paano maintindihan din ninyo, kasi parang electric fan din naman to okay. So ngayon paano hahanapin yung wire para sa kapasitor. Ayan, halimbawa ito ang uunahin nyo. Ayan, ang unang gagawin nyo mga ka-G ay hahanapin nyo yung wire na nag-connect silang dalawa. Halimbawa ito, kumunik silang dalawa. Yan, connect silang dalawa. Pagka i-test mo yan siya dito mga ka-G, halimbawa ito ang negative probe mo at ito ang positive probe ng tester nyo, ay talagang papalo na short indication yung yung tester, kasi short siya, nag-connect silang dalawa. Pagka buzzer mode yung set ng tester nyo sa digital, babuzzer talaga siya. So ibig sabihin yun sila ay connected na dalawa. So yun ang una mong gagawin. Hahanapin natin ngayon yung nagbabuzzer na dalawang line, dalawang wires na lumalabas mula sa ating windings motor. Okay? Pero hindi mo yan siya makikita sa labas kasi dito siya nakakonik sa loob. Halimbawa ito ang dalawa. Ayan. So tanggalin natin to dito para talagang totoo talaga. Ayan. So ayan siya mga ka-G. Halimbawa nagkukunik silang dalawa, ibig sabihin doon naturalmente mga ka-G ay magbabuzzer talaga itong dalawang ito. So yun ang una mong hahanapin, yung dalawang wires na nagbabuzzer. So pag kinahanap mo na, tandaan mo yung isa. Kung halimbawa itali mo yan siya, ayan, itali mo siya dyan siya, ganyan. So
Yung isa ay talian mo ng talian mo ng dalawang tali, ayan. Ano mo siya, ipaikot mo siya ng dalawa. Ibig sabihin ay hindi, kahit isa lang. Kahit isa lang kasi pareho lang silang dalawa ang category nila. Ayan, halimbawa, ayun ang dalawa. So, ipaikot mo yung wire, parang nakatali. Ibig sabihin silang dalawa ay yung nagsushort. Kahit saang wire yan sila, ang gagamitin mo para sa capacitor ay pwede rin. So, ngayon, ang susunod, hahanapin natin yung para sa capacitor. Ayan. Una pala mga ka-J ay yung short wire. Short wire. Yun ang una mong hahanapin. Pangalawa yung hindi. Okay mga ka-J, iniba ko yung kasi kulang pala. Kasi yung short wire ay hindi natin nalagay dito sa kanyang sa nasulat. So yun, nahanap na natin itong short wire mga ka-J. Yung AC wire mga ka-J, mamaya na yan kasi madali lang siya. So ang pangalawang hahanapin natin ngayon ay yung capacitor wire. So nahanap mo tayo itong dalawa, yung short wire. Ang susunod na hahanapin natin ay yung para sa capacitor. Paano natin siya hahanapin mga ka-J? So kailangan na natin dito yung ating digital tester o analog tester. So iset niyo yung analog tester sa kailangan na natin ngayon ang ating tester. So iset natin ang tester natin sa sa Toki. Ayan, sa Toki. Bakit Toki? Kasi yung i-reading natin ng mga windings ay ang pinakamataas niya na reading ay nasa aabot ng 650 ohms. So sa Toki natin siya ilalagay mga ka-J. Ayan siya. Pagka yun, ito na ating gagawin. Ayan. Kanina yung pag-test natin ay ganito. Ayan siya, ganito. Ngayon, ito rin din ganito rin ang ating gagawin. So sa apat na naiwan mga ka-J na wire ay hahanapin natin dito ang pinakamataas na reading. So ay direct na natin siya. Halimbawa, pag reading mo nito mga ka-J ay nasa 650 ohms. So kailangan mong kumuha ng papel para i-record mo yung na-reading mo na windings ng yung wire. Kasi bawat linya nito mga ka-J ay mayroon siyang windings doon sa loob. Okay? Halimbawa, pag tester mo ng ganon, ay ito ang tinest mo kasi kanina tapos na to. So ito ang tinetest mo, nagkakaroon siya ng 650 ohms. So halimbawa ganyan. So sa susunod, ilagay mo siya dito o kaya number 1, kaya 650 ohms. Pwede rin dito nyo ilagay mga ka-J. Tapos pero sa yan, sa actual mo na yan siya, sa talaga, sa motor na talaga, kukuha kayo ng papel, doon mo ilalagay yung windings reading niya. Sa susunod naman, kahit baliktaran mga ka-J, baliktaran yung natin, pwede rin. So pag test mo rin dito mga ka-J, ay nagkakaroon siya ng reading na 570 ohms.
So ilalagay mo rin dun sa inyong papel 570 ohms. Okay? Sa susunod, ito na naman. Halimbawa, nagkakaroon siya ng reading na 460 ohms. So, lagay mo rin din siya 460 ohms. Tapos, sa susunod, dito na naman. Dito, nagkakaroon siya ng 380 ohms. Halimbawa, ayan, 380 ohms. So ngayon ang tanong, paano natin siya hahanapin yung sa capacitor wire? Okay? Ngayon ang hanapin natin ay yung sino ang pinakamataas na reading sa kanilang apat, ayun ang linya ng capacitor. So ngayon, obvious naman na ang pinakamataas na reading ay ito si pangatlong wire. Ito si pangatlong wire kasi si number 1, number 2, at number 3, number 4, number 5, number 6. So, ngayon, si number 3 ang pinakamataas na reading. So, ngayon, saan natin ilalagay yung kapasitor? Okay, ito na mga ka-J. Nakita mo, yung short wire kanina, itong dalawa, ay ang isang paa ng short wire, ay isang linya ng short wire mga ka-J, isang wire, ay siya rin ang isang linya ng kapasitor. Kahit saan dito mga ka-J, kasi connected silang dalawa, walang problema, kahit magkabaliktaran. So, dito muna ilalagay ngayon yung kapasitor natin. Ayun siya. Yung 1.5 UF 400 volts. Okay? Yun ang linya ng kapasitor. So, nakikita na natin mga ka-J, nakukuha na natin yung linya ng kapasitor natin. So, paano natin malalaman? Siyempre, obvious naman yung itong dalawang ito at tatlong ito ay yun na ang para sa ating speed wire mula sa pinakamalakas hanggat sa pinakamababa. Okay? So, ngayon, na tanggalan natin to siya, i-erase na natin siya. So, wala na siyang pakialam dyan. So, ngayon, hanapin natin ay yung sa 1, 2, 3 speed wire. Okay, yung pinakamalakas at pinakamahina. So ngayon, ang ating gagawin naman ngayon ay hanapin din naman natin ngayon yung pinakamataas na reading. So obvious na si number 4 ay siya ang pinakamataas na reading sa dalawang naiwan, sa number 5 at 6. So siya ang pinakamataas. So mag-label ka na dyan ngayon ng yung sa actual na mga ka-J, para hindi nyo mo talaga malimutan, kasi sa aking experience ay minsan nalimutan ko rin kasi hindi ako naglagay ng label. So mayroon kayong yung masking tape, pagka na-test mo siya na siya ang susunod na mataas sa 650, ayan, lagyan mo siya ng label na nakalagay na 570. Siya ang sa number siya ang pinakamataas. So ang number 1 speed mga ka-G ay yung pinakamataas na reading windings. Okay? So siya man ang pinakataas na reading, siya ang number 1 speed. 1. So ang susunod, halimbawa ito ang pangalawang napakataas kaysa number 3, number 6, ay lagyan naman natin ng number 2 ang label niya. So ngayon, ang number 3 ay lagyan naman natin ng number 3 na label. So ang pinakamataas na reading mga ka-G ay yun siya ang pinakamahinang ikot. Okay? Sa susunod, i-explain ko rin sa inyo kung paano siya
bakit mahina siya. Okay, ang sa susunod, yung pangalawa, ang susunod na medyo kakaunting reading ay siya ang number 2. At ang number 3, yung kakaunting reading, pinakamaliit na reading, pinakaunti na reading ay siya ang number 3. Ibig sabihin siya ang pinakamalakas na ikot sa ating electric fan. So sana mga ka-G, ulit-ulitin nyo na lang pagpanood para talagang ma-memorize ninyo, para sa ganun nung kayo na ang gumawa ay dali na ninyong gagawin. So yun lang, hanapin niyo ang short at yung ang short. At sa ating AC wire mga ka-G, bago ko malimutan yung AC wire, ay itong tatlo ay nahanap na natin uli. So ang sa AC wire natin mga ka-G, so ngayon ito si AC wire, AC line. So 220 o 240 volts. So ngayon ang isa ay i-connect natin sa isang wire ng short. Okay, kasi ang isa sa ating kapasitor. So ang isa naman na 220 ay i-connect natin ngayon sa ating selector switch. Halimbawa ito ating selector switch. Ayan. Kasi nakakonect yung wire dyan, ating selector switch. So ganyan mga ka-J yung ating ganyan ang ating diagram. Kasi si AC line ay pipili siya ngayon kung saan siya pupunta. So number 1 ba, number 2, or number 3. So depende na sa atin yan kung saan natin siya i-position. So number 1 ba, o number 2, number 3, kung saan ang gusto nating ang kabilis ng kalakas ng hangin. So yun, ang isang wire dito sa ating selector switch, yung isa sa ating linya mula sa motor na may reading na yung mayroon siyang short test natin sa ating tester. So yun lang siya mga ka-J. Siguro na klarong-klaro naman siguro yung aking explanation. So sana naitulong to sa inyo mga ka-J. At kung nagustuhan nyo yung ating video, sana i-subscribe nyo yung aking channel. At huwag nyong i-skip mga ka-J yung video natin. Huwag nyong i-pass forward kasi napakahalaga talaga yung step by step ang ating panonood ng video kagaya nito mga ka-J. Okay, yun lang, at magandang araw sa ating lahat, at maligayang manigong bagong taon in advance sa ating lahat mga ka-J.